Lemon and mint. Maganda rin ang lemon for like for cleansing for your body. Hello po sa inyo lahat mga ka-DDS at sa lahat ng mga viewers sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Isang magandang balita. Alam niyo na po ba ang petition about NAIA to change or to ibalik sa pangalang Mia? So, merong petition na umiikot sa social media. It reached like about 10 million na yata. It's 9 million. More than 9 million. Na may pinipetisyon na palitan ang pangalang NAIA, ang Ninoy Aquino International Airport, back to Manila International Airport. So, nabago ang pangalan ng MIA dati at pinalitan ng Ninoy Aquino International Airport nang umupo yung mga Aquino sa ating gobyerno. So pagkatapos ng EDSA or after Marcos at nagkaroon ng EDSA revolution na yun, pinalitan nila yung pangalan ng NAIA. Pinalitan nila ang pangalan ng MIA into NAIA. Pinangalan nila yun kay Benigno Aquino. So ang petition na yun ay umikot sa social media at nakarating na nga yun ng almost 10 million, 9 million, more than 9 million now na mga petitioners na gustong ibalik ang MIA. So magandang balita na after all na umupo yung mga Aquino ay parang dinilit nila ang kasaysayan ng mga nagawa ng mga Marcos nung mga panahon ng Marcos regime. So marami silang binago, marami silang parang tinanggal under sa mga under ng Marcos na nagawa ng mga Marcos. So ang ginawa ng Aquino ay parang dinilit nila ang mga nagawa o ang ibang kasaysayan na nagawa ng Marcos nung panahon ni Ferdinand Marcos. So binrainwash tayong mga Pilipino at marami sa mga Pilipino rin ang napaniwala doon sa mga maling informasyon na ibinigay ng Aquino government o ng Aquino sa mga Pilipino para lang palabasin na masama ang mga Marcos at sila yung mga bango. Kung tustusin, maraming mga bagay na sinira ang Aquino doon sa mga nagawa ng mga Marcos. So tayong mga Pilipino, pinaniniwala tayo sa isang maling mga informasyon para lang pabanguhin ang pangalan nila at sirain nga yung Marcos. So ngayon, panahon na ngayon na kagaya ng NAIA nung naging Ninoy Aquino International Airport, maraming mga kabalbalan ang nangyari sa NAIA, maraming mga controversial na naging nasira ang imahe ng ating airport sa international community. So ngayon, nagkaroon ng petition na umiikot sa social media at yun na umabot na nga ng 9 million at maaaring itong maaprobahan ng Kamara dahil ito ang isang lawyer na siyang nangunguna doon sa petition ay idadalhin niya sa Kamara para nga pag-usapan at sabi naman ng maraming mga congressman na umaayon doon sa petition na susuportahan nila yung petition na yun nga na may balik ang pangalang MIA at mawala, tanggalin na uli ang NAIA. So kung maraming natutuwa, isa rin ako doon sa mga sumusuporta na dapat palitan ang NAIA dahil nga kumbaga ang pagpapangalan doon sa NAIA ay mayroong mga informasyon na malalaman nyo, panoorin nyo yung sinasabi ng isang lawyer na yun nga ay hindi tama yata na nung panahon na yun ay napalitan agad ang MIA na ginawa nilang NAIA. So ngayon parang sinasabi niya rin nga na yun nga
ang Aquino ay na-brainwash lang tayo mga Pilipino. At dahil nga doon sa ginawa nilang ang ang ginamit nila ang social media dati at ang mga mainstream media para pabanguhin ang pangalan nila at sirain yung Marcos. Ngayon, tayo mga Pilipino, hindi natin alam, kumbaga, naging may mga Pilipino tayo, may mga Pilipino na parang sumusunod-sunod lang kung anong sasabihin at naniniwala agad doon sa mga sinasabi ng media dati. So, kumbaga, na-brainwash ang maraming Pilipino, nasira ang pangalang Marcos at pinabangon lang nila yung pangalang Aquino. Ngayon, wala namang nangyari kahit ilang Aquino ang umupo sa gobyerno. Ang totoo talaga ay yung Aquino ay parang lumalabas pa na sila talaga ang totoong taksil sa bayan. Kagaya ng kunwari, yung paano ba nagkaroon ng NPA sa atin, mga CPP-NPA, yung mga komunista. Ang kung tustusin, yung founder ng komunista ng CPP-NPA ay si Aquino po yun, si Benigno Aquino. Kumbaga doon nagsimula yun ang roots kung paano nabuo ang CPP-NPA. So, kung tutustusin at kung tatanungin natin ang mga Pilipino, kung siyang naging ugat ng pagkabuo ng isang CPP-NPA sa atin na naging problema ng ating bansa na kumakalaban sa gobyerno, si Benigno Aquino po yun. Aquino sila ang totoong nagsimula ng pagtataksil sa bayan. Kagaya ng bakit siya makikipag-usap at buuin ang isang grupo na komunista para labanan ng gobyerno. Yun. So, yun, hindi alam yun ng maraming Pilipino. Kung na si Benigno Aquino totoong nagtaksil sa bayan, tapos ngayon pinapalabas nila na mabango at bayani si Ninoy Aquino at ang masama ngayon si Marcos. Ilan pa doon yata parang gusto pa rin, isa sa mga gusto rin ng lawyer ng isang mga na ipa-demonetize din yata yung 500 peso bill natin dahil ang mukha yata ni Ninoy doon ang nakalagay sa pera. So, kung dati nasa kapangyarihan sila at nagagawa nila lahat ng kanilang gusto at tayong mga Pilipino niloloko at na-brainwash at ginagamit nila yung mga mainstream media para sirain at para lokohin ang mga Pilipino, ngayon siguro unti-unting natutuldukan at lumalabas yung buong katotohanan. So, masaya at maraming matutuwa kung sakaling mangyari at masuportahan ang petisyon na yun at mapalitan ang NAIA dahil naging sira ang NAIA sa international community dahil nga dyan sa mga kabulastugan at mga nangyaring hindi maganda sa imahe ng ating airport. So mga kadidiis at sa mga yellow card, sorry na lang kung sakaling mapalitan ang NAIA dahil yun siguro ang karapat-dapat para magkaroon ng bagong pangalan at bagong imahe ang ating international airports. Okay. So, panoorin nyo po ang sinasabi ng isang lawyer kung tungkol doon sa petition na yun, kung ano yung mga reasons at kung bakit dapat palitan ang NAIA at ibalik ang pangalang MIA, which is Manila International Airport. Dati naman ganun pag upo ng Aquino pinalitan dahil ayaw nilang maalala yata na dahil yun ay sa panahon ni Marcos ginawa. So, hanggang dyan na lang sa susunod na kita-kita tayo ulit sa susunod na mga video. Salamat sa inyong panonood at patuloy nating suportahan ng ating gobyerno. At doon sa isang video ko na pinost about sa panawagan ng ating presidente sa mga youth, mga Duterte youths na suportahan ng ating presidente para labanan po yung corruption, criminality at mga illegal drugs sa ating bansa. Tayong mga kabataan at mga law-abiding citizen ang siyang dapat na tumulong sa gobyerno sa ating mga kasundaluan. Isumbong natin ang mga katiwalian sa gobyerno, ang mga nalalaman natin mga kriminalidad at mga illegal drugs na nasa ating community, sa ating mga barangay, para mabilis nating masugpo dahil yan nga ang illegal drugs na yan ang nagiging dahilan para po magkaroon ng mga kriminalidad at iba't ibang kasamaan dyan sa ating bayan. So, let us continue to support our government and our president. Actually, si Mayor Duterte is the best president in the Philippines, in the history. So, isa siyang ordinaryong taropat. He is an extraordinary man. So, hanggang dyan lang po. Kita-kita tayo sa susunod na mga video. Maraming salamat.
Please don't forget to like and leave your comments, and please subscribe to my channel. See you again, and God bless you all. Well, ang petition na ito has already reached about 9 million sa social media, no? And there are about in just one page, ano, yung Boses o OFW. Doon lang nasa mga 4.2 million na. Marami na kami nakausap ng mga congressman, ano, and sila ay sang-ayon dito sa petition na ito at kanila itong susuportahan pagka naihain na namin. Meron lang kaming target na siguro by February 15 or second week of February namin ihahain ito sa kanila. Inilabas din ng abogado ang dahilan kung bakit dapat nampaltan ang pangalan ng paliparan. Hindi ito dumaan sa 10 taon dahil nung namatay si Ninoy 1983, 1987 pinalitan nila yung pangalan ng airport. Hindi sila sumunod doon sa 10 years prescriptive period. Unang-una, yung Jabida Massacre na ginawa niyang isang kasinungalingan. Pangalawa, si Ninoy ang nag-facilitate ng meeting between Bernabe Buscaino and Joe Masison upang maitatag ang New People's Army. Pangatlo, bakit na noong meeting de avance ng Plaza Miranda ng Liberal Party noong 1971, tanging kaisa-isa lamang na si Ninoy ang wala doon sa entablado. Samantalang siya ang pinakasikat na at frontrunner na kandidato bilang senador, pero siya lamang ang wala. Siya pa ang Secretary General ng Liberal Party. Dagdag pa ng abogado na dapat na rin ipademonetize ang 500 peso bill. Sinadya nila yan upang i-indoctrinate ang mga tao, i-brainwash, lokohin na si Ninoy ay bayani. At palutangin ang pagtutangin yung pangalan ni Aquino upang sa mga eleksyon, kahit ang isang aso, gamitan mo ng tao, ang pangalanan ng Aquino ay boboto. Ang dahilan lamang, kaya siya ay binoto, dahil anak siya ni Ninoy. Wala na sa ibang kwalifikasyon.